Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang 4 na news kupero. Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. 4 Alas. Walang Ano ba? Uy, sus! Sabado na naman ng hapon, 1:30 to 3 p.m. po ang 4 Alas. Ako po si Michael Fahadin, ang inyong Ace of Hearts. Yeah, pakilala kayo, brothers. Magandang hapon sa lahat ng aming mga manonood at tagapakinig. Yan. Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. Grabe, parang nagtataka siguro kayo. Wala masyadong traffic sa daan. Palagay ko dahil tumataas ang presyo ng petrolyo. Mapag-uusapan natin yan mamaya. At hindi ka na orange. Okay. Orange. Walang intro sa ako na. German cut. Ayan, ganyan yan. Ace of Clubs. Ay, mali pala. Professor Guido David. Sabi nga ni Herman, tatas pa to more than 100 pesos per liter ang diesel this week. So, paghandaan natin yan. Inuunahan nyo naman yung guest natin. Ronald, Ace of Spades. Yun. Nang papala pa Yan. rin. Yan. Mga chinador, Yan. mga korap, mga idiot, Yan. etc. Pero mukhang manliliit ako ngayong araw na to. Bakit naman? Mukhang malalawas ako. Merong mas malaking pala sa akin. Bisita natin. Sana lang, hindi rin ako mapala. Pinagpala. Pinagpala. Yan. Okay. At ako, Uy! si Yose Claire, Queen of Spain. Magandang hapon sa inyo lahat. Yun. O, nagulat kayo, ha? Kami rin nagulat, eh. Achichi. Let's vote in na. Let's vote in. Maganda na kayo sa inyong mga katanungan. Lahat ng mga nanonood sa amin ngayon sa inyong YouTube channels at sa lahat ng mga chapters sa iba't ibang bansa, including sa, ano ba ito? Mahaba. Austria. International chapter. Yung International chapters. Sa Austria. Yun o. Meron Andun si Austria. Harry Roque na. Meron din tayong international chapter sa Bahrain. Uy, Bahrain! Kayo, At mga kababayan natin. kayo dyan. Ano ba, Rain? Yeah, Tapos Sek, sino pa Sek? Yan, ang international chapter sa Brunei. Yeah! Yung pinakamayamang bansa per capita dito sa Southeast Asia. Tama. Yeah. Kami international chapter din sa Canada. Uy! Uy, ang dami lamis dyan, dami lamis. Yes, top of the morning, mates. Ay, Australia yata. Naliligaw ka ng continent. Sumali na sa aming tala kaya mapapanood ang 4 Alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo, Legazpi 33, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51. At naman, live din kami sa Signal 31 nationwide. Pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din kami sa DZMM Radyo Patrol, sa East 30 at iba't ibang mga FMR station. Subscribe na! Uy, subscribe there! Mag-like at mag-subscribe din sa aming social media pages. 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok 4 Alas PH, Badass Studios Incorporated, Yan. Facebook page, Sige. youtube.com/badass Ayaw niyo pa? Studios Inc. Period. Instagram at badass.studios Inc. Sige. TikTok Badass Studios Inc. Ang dami naman. Lumawag ba ang iyong paghinga, Sek, dahil hindi na namin binigay sa'yo eh? Okay, salamat ha. May utang na loob ako sa inyo. Sek, may data ka yata. Yeah, 15.8% pa lang. Oh.
ng mga nanonood sa atin ang nakasubscribe. Baba TV. naman. Hindi naman pwede. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na. Although hindi ko naman kayo masisi. Dahil alam ko, marami sa inyo walang hilig sa walang kwentang usap. Please subscribe. Kumusta po sa ating international chapters dyan naman sa Denmark? Kapunta na ba kayo ron? Hindi pa. Oo, pag nanonood kayo ng Vikings, yung Vikings, doon ba yun? Sa Denmark yun. Sila yung may-ari ng Greenland. Yung may mga Valhalla, ganun ba yun? Oo, yung Valhalla sa Denmark. Yeah. yun. Pala. At saka, Michelle, saan ba tayo may chapters? Monsu. We visit sa chapter. International chapter de France. yan yung bunso ko. Okay. Sa France. Hello sa bunso ni Oo, Bunso Llamas. laging humihingi sa akin ng euro. At syempre, ako ang pinabasa ng ating bate sa international chapter ng Ay, bawal yan. Germany. Yan. At international chapter sa Hong Kong. Yoy. Ating mga OFW. Kumusta po? Dami dyan. Dami nating OFW natin dyan. dyan. Oo. Sana hindi na kayo natutulog sa ilalim ng mga train. Yan. Oo, kawawa naman yung iba nating OFW. He's a walking At syempre, encyclopedia of... aayon nga din natin si Yusik Claire. Saan ba na napapanood ang iyong YouTube channel? Yes. Oh, Yeah. Batas with Atty. Claire Castro. Yan. Yeah, syempre, yan ang ating YouTube channel. Dyan. Punta lang kayo dyan. Mga Claire. Wala tayong laban dyan. Pati, pati yung multiverse, naabot niyan. Ito nga, sabi, nandito na si Auntie Claire. Nandito na. Yung katabi ko, pakikorek ha. Magkamali na naman. Mamaya. Ay, teka. Mukhang nagre-ring doon ang ating bunker. Ha? Nag-ring ba? Parang Oh, nagling na. Oy. Yan. sabi ko nga. Hindi, sasayaw si Auntie Claire mamaya. Sasaya. Hintayin natin. Yan. Huwag kayo masyadong tata. Huwag kayong kakalas. Magbabalik ang... Alas! Yun. 4 alas. Walang kakala. Magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isa. Pero hindi atras. Talaga inisyong nagliliyab. More hands in it. Mapalakpak kayo dyan sa studio at sa labas niya, siyempre. Ito inyong 4 alas, nagbabalik kami. Pero siyempre, dapat siguro meron din tayong binyagan ng mga jokes dito. Ay, no? palagay ko, syempre, dahil game na game ang ating special guest. Okay, Yun naman ang pinakamahalagang bahagi nitong walang kwentang programa na ito. I mean, there are 4 jokers anyway, so might as well. Ano, ako naman mauna kasi baka unahan na naman ako ni Prof. Guido eh. Okay? Joke na. Sorry, i-contextualize ko lang pala. Sa Senado, labanan bukod sa salita. Siyempre, nung nakaraang linggo, di ba nakita natin yung mga banteran sa Senado? Nainit. Grabe, no? Mga yan. Papogian daw sila. Sabi ni Lacson, bugbog na raw kasi siya sa mga pambabatikos, kaya siya bumawi. Eh, lahat daw sila pogi. Sabi ni Lacson, mas pogi daw siya. Pero, Prof, ano ba? Go na ba? Joke! Please, Prof. Kala ko ikaw yung una mag-joke eh. Hindi kita matapos. Ayan, nakakainig daw eh. Okay. Asan na yung joke mo? Ito. Okay. Asan? Hirap dito. Sorry. Lahat daw sila pogi. Sabi ni Lacson, mas pogi daw siya. Oh, ito. Ayan. Seriously. Thank you. Ano sabi ni Marcoleta? Ano? Pakapalan na lang daw ng buho. Hey! Pero in fairness to Senator Marcoleta, Bakit naman yan? siya yung pinaka-importante sa Senate. Alam niyo ba bakit? Bakit? may follow. Bakit? Ano, bakit? Kasi di ba yung mga important ang tawag sa kanila, bigwig? Akala ko yun, binahon ko pala yung sarili. Ay, nag-improve na yung delivery niya. Pumukha ng joke. Natuwa ako. Ay, nako. Prof. Guido David. Yeah. Ano naman ang sabi ni Lacson? Uy! Ano? Pakapala na lang daw ng mukha. Yeah. Talo pa rin. Talo pa rin siya. Check! Talo sila ni Robby. Bakit? Dahil mapagkumbaba siya. Ay, bakit? Maba talaga. Pataasan na lang daw ng IQ.
Patay. O, di ba, nag-file sa kwan eh. Oo nga. Magpa-file daw sa Supreme Court ng tawag dito, signature campaign para pabalikin si Digong. Yun. Di ba? Ang taas ng IQ. Easy. Pumirma na ba, Sek? Pero may mas tatalo pa kay Robin. Sa kanyang pagkapakumbaba? Oo, meron. Sino? Siyempre si Senator Amy. Uy, bakit? Dahil siya ang pinaka magpakumbaba. Walang yabang yun. Walang yaman sa... Walang personalan. Chinap. Personalan. Baka hindi mo na maging kliyente yan. Ay! Si Yusek meron eh. Teka, talo sila lahat dito, Pasyo. Saan? Si Kwan, nakita mo na ba yung kanyang billboard? Sa city? Oo. Mr. Sex Oo, Appeal. so talo sila dito, Pasyo. Bakit? Sa pababaan ng standard. Parang meron naghahabulan. Raise to the bottom. Okay, sa next week ko na bagnit. Ay, pababaan ng standards talaga eh, no? Meron ka ba, Sek? Ha? Meron ka eh. Yung part 2 eh. Part two naman, Nagiging ha? Part moments two, ka eh. oo. Ala ko, tapos na eh. Inaasar ng mga DDS si General Nick Torre. Kasama ko lang dyan kahapon. Tigabungkal na lang daw siya ng imburnal sa MMDA. Tama naman daw ang mga DDS. Oy, bakit? Si General Torre. Bakit? Tama sila? Bakit? Dalawa na kasi na ikanal niya eh. Si Kibuloy at si Digong. Bakit tumatlo pa yan? Ang hirap magbungkal nito ni General Torre. Hirap. Pasok ka sa banga eh. Correct. Pero speaking of Attorney Topacio, itatalaga na daw na bilang chairman si Attorney Topacio ng MMDA. Breaking news yan ah. Bakit? Bakit? Papalitan na si General Torre. Bakit? Kasi puro imburnal lumalabas sa bibig niya. Nagiging hard-hitting na si Prof. Hard-hitting si Prof. Igit. Pero pumalag si Bong Suntay. Pumalag eh. Siya daw. Dapat siya daw ang italaga bilang MMDA. Bong Suntay, bakit? Bakit? Kasi kung wala siya, hindi niyo papapansin na may imbornal. Galing ni Congressman Imagination Oo, isa nagsimula nito eh. Pero usapan eh. all the way from The Hague, sabi ni FPRRD, magsinigil kayong lahat. Hoy, bakit? Bakit? Dahil sa kanya daw galing lahat ng imburnal. For a PR, makatotohanan ka. Ako. Maiba naman, maiba. Sige. Hindi na imbornal. Kasabihan naman. Yun. Ganda yan ah. Kung ano ang puno, ay siya ring bunga nga. Bato sa langit. No? Bato sa langit. No? Ang sarap magkaroon ng comedy show, no? The fruit doesn't fall too far from the tree. Yes. Ito na ang ating political analysis. Puro ano na lang tayo. Di ba hanggang alas 3, puro ganyan? Ay, pero teka lang, maiba tayo. Sige. Sabi, noong March 11, marami daw galit Yun nga. No? ng mga tao. Bakit March 11? March Ang significance 11. nun. At Dahil dinala daw si dating Pangulong Duterte sa anniversary. Tama. Pero hindi lahat ng tao malungkot at naggalit. Birthday yon ni General Nick Torre. Happy birthday! kakanta sana tayo. So may taong masaya na. I'm sure. Hindi ko siya nakabate. Magkasama pa naman kami kahapon. Na isang kuyong kwan, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Programa namin ni Kristan. Hey, happy birthday. Well, belated happy birthday kay MMDA head. General Manager, ibang head. GM. There's a confusion there. I'm Always propagating confusion there. fake news, aren't I? General Nick Torre, belated happy birthday mula sa iyong 4 Alas family. Plus the Queen of Spades. Yeah! Kasama ka doon ba? Siyempre. Family na tayo. Ano ba din natin pag-usapan? Anong hinantapan natin mga topics ngayong araw na to? Palagay ko may bago yatang survey na lumabas, Uy, ba? may bago nga pala, no? It's about Lahat may bago. May bago ang Pulse, may bago ang Tangere, may bago ang kung ano-anong nasasabihin ni Doc Ang dito. Okta, wala. Wala. Ikaw rin sabi niya. may bagong medyas. Simulan nga natin. Sige, hahatid namin sa inyo ang The Survey Says ni Doc Guido David. Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The Survey Says. Magkakaiba ng personal.
ikaw ang pinaka-pogi. Ipa-survey natin yan, pare. Prof, Pero, ganap? Ano unahin mo? bago ako mag-survey, magbabati muna ako sa ating mga friends. Okay. Yan yung bate sa dulo. Ay, ano to eh, may kapalit to eh, ex-deal to eh. Ex-deal. Oo, si Christian Esguerra, tsaka si Ronnie Holmes. Dahil, Asia. dahil gagamitin mo daw ang Pulse Asia Survey. May na. Ano lang pala, kala ko, kahit mga wala kwentang tao, binabati mo. Okay, sige, go. Sige. So, teka, nawala eh. Ito muna. Wala problema. Pirated ang software. Lost na naman. Ito. Sige, sige. Nagpa-survey yung Buffering. recently. Ang sinabi nila na kung hindi naman charter change, pero amendment sa Constitution Okay. at payagan na tumakbo si Vico Soto, Okay, ay Vico dikitan daw ang labanan nila for President, Vice President. So 36% kay VP Sara Okay, at ilan si Mayor? 34% kay Mayor Vico Wow, Soto. that's Yun yung practically a statistical tie. statistical tie. That's practically a statistical tie. So, Sabihin he's mong not- plus Ibig sabihin, naghahanap ng alternative. yung mga tao. It's very clear. Yes, at huwag niyo kalimutan, nang galing sa isang mataas na numero si BP Sara. Almost 90% yan eh. Tapos Yes. ngayon ay 34, no? Minsan hindi nakikita ng mga tao yun eh. Oo nga. The movement of numbers, hindi yung absolute number. And the context of it. Yes, na kabisado yan ni Doc Guido. Ay, kabisado, na. kabisado. Okay na. Delete mo. Kabisado na ngayon. Kasi tama yung sinasabi ni Sec. Sec. Na yung trend lines yung dapat minsan tinitingnan din natin. Kasi minsan hindi na yun nakaka-capture ng survey period eh. So kung kunyari pababa yung numbers niya, minsan tuloy-tuloy na yan. And again, nakita natin nung 2025 elections, yung mga pataas na trend lines, tumaas sila na nag-surprise sa mga tao, sa mga And again, even contextually, siguro, tama yung sinabi ni Sec, no? This shows that the people are already looking for An alternative. And I think, Yusek Claire, sa mga briefings ninyo, I think ang mga tinatanong ng mga tao sa inyo ngayon are really acts of daily living, di ba? It's not so much anymore politics. Medyo may fatigue na rin ng mga Sikmura. tao. Oo. Sikmura na rin, no? Saka napapagod din naman sila sa mga fake news na didinig nila. Di ba? It's fatiguing, di ba? So that survey, perhaps, there's a lot under the Hindi niyo water kalimutan level. na usually, alam ni Alan Herman yan. Kung hindi niya alam, wag na siyang usually, yung mga nauuna, yun yung kabayong kapos. Absolutely. Usually, no? Malibang siguro kay Era Estrada. Simula pa lang hanggang dulo. It was start, yeah. Pero most ng mga frontliners ay nahuli. That is very Huwag niyo true. kalimutan, si BP Binay. Yung Classic. same half nung kanyang term as Vice President, Yes. mas mataas siya kay Sara nang hindi hamak. Yes. Pero nung eleksyon, kulelat siya. Manny Villar. Hindi ko sinasabi na gano'n din ang mangyayari. Ha? At hindi ko pinagdarasal. Wala nang mangyayari. Wala akong pinagdarasal na ganyan. Ha? Ang lakas mo pa naman kay Lord. Tama si Sec Llamas na there was a time na yung mga tao parang inassume na nila na given na napanalo na si Vice President Binay, na siya na yung the next president. Pero baka nagtatanong sila, hindi pa qualified kasi si Vico. Tama ba ako? Actually, hindi siya qualified by age. a few months lang yata. Yun by lang. 1 month. 1 month, So, 1 month. kailangan talaga yung constitutional amendment. In fact, we spoke about it in our a couple of former episodes episodes, back that there was a movement, di ba, to actually To change the Constitution para makatakbo siya. Kasi conceptually, I mean, if you want to look at the spirit of the Constitution, it really it's odd, di ba? That age it's Parang random lang. feels They just a bit decided, arbitrary. Saan kuweba ka ba nakatira? Wala na. Malaking Naku, kuweba, sabi mo. Arneo ka, pinag-uusapan mo, spirit. No? Nasusunod ba yung spirit dito sa basa ko na ito? Political system na ito? Sorry, I'm an idealistic Jesuit. What can I do? Arneo eh. Yes, ano yan, hindi papayag yung mga, kung alam niya ito tatalo sa kanya, papayag ba yan? Eh di lalo mas mag-iingay yan. Sabihin nila, charter
charter change. Nako, magkakaroon ng martial law. Parang ng mga sigaw. Hihirap niyo yung trabaho Ay, yung ni anti-dynasty nga, hindi nga spirit eh. Nakasulat nga sa konstitusyon eh. Tama. Na-implement ba yun? 40 years? O... Speaking of anti-dynasty, ito naman yung survey ng Pulse Segue Asia. doon. Segue sana ako yung sinabi ni Yusek Claire. Para magaling si Yusek Claire mag-premonition Premonition. Baka mamaya lusin na naman. Regards kay Congressman Premonition. Pag-araw-araw ba naman? Pero pwede pa natin balik doon sa sinegue ko na kanina. Hinahanap ni Michael eh, yung segue ko rin. Nagpaalam na tayo kay Ronnie Holmes. So ito linabas naman ng Pulse Asia noong February 27 to March 2. Nationwide survey with 1,200 respondents. Okay. Tinatanong kung agree ba sila doon sa anti-political dynasty bill. At lumalabas, nationwide, 64% ang nag-agree. Ngayon, baka may magsasabi, baka sabihin nyo, common sense naman yan. Siyempre, agree yung mga tao na alam naman natin na yung political dynasties medyo nagkakos ng ating mga... The fat dynasties. Yes, especially, oo. Pero ang surprising dito, na nakita natin sa data, so mataas sa NCR, 69%, sa Balanced Luzon, 74%, sa Visayas, 73%, sa Mindanao, 32%. Lang. Nag-agree sa political... Again, if you're familiar with the geopolitics of Mindanao, that's ano talaga. Daming warlords doon. Daming dynasties. It's almost, well, I don't want to use the word feudalist, but that's really the, yes, please, Sec. Tumira ako at nag-organize ako ng mga na panahon. Pre-modern. ang tawag. Pre-modern. Feudal system. Yeah. Walang gagamit ng sub-Sahara. And they feel that it works for them, no? Pero I'm curious how the question was phrased. Kasi baka naman kaya mababa yan is because people are thinking not in its current state. Baka they want more. Siguro maganda na patapusin muna natin Oo nga, sorry natin. no? Yun na nga. Medyo natatabunan yung nagrepresent. Sorry. Well, tinanong lang, Kasi sabi mo overall, nagulat kami. Bakit hindi kami dapat magulat? do you agree or disagree with the passage of a law that limits Okay, or so prohibits very general. Alright. So tapusin mo yung dynasties? numbers mo. Yung nagka-crunching ka na kasi. Ayun naman, Sek, yung 32% sa Mindanao, yun yung parang nakagulat doon. Kasi hindi siya even eh. Kumbaga, Luzon, Visayas, Metro Manila, mataas yung agreement dito sa... Pero may 64% ka eh. Ano yung susunod doon? Yes, yung disagree naman, 17% lang. Pero sa Mindanao, 39% nag-disagree dito sa anti-political dynasty. So nationwide 17%. Nationwide, 17%. Pero may qualified na na may parang undecided 19%, yung parang cannot say if agree or disagree. So So yun yung mas malaki yung undecided kesa dun sa disagree. Disagree, correct. So meron pa mga hindi pa sure kung i-support nila yung ano. But at least, yun nga, ando sila sa... pero two-thirds yan, overwhelming. Yeah, that's Overwhelming Meron pang almost 20% na undecided. Again, it tells us a lot, no? Especially in the context of the previous with Mayor Vico Soto na talagang parang naghahanap ang tao ng the new faces. The new faces like third katabi ni forces. Sek, di ba? It's a new face. Wala naman tayo sinasabi. Wala naman tayo sinasabi. Wala naman tayo sinasabi na Wala ganyan. naman tayo pinapahiwati. Wala naman. Yes. Pero, ayun nga. Ito, huli na lang, yung may 5 tayong yung top 5 trending topics. And yung number 5, Senate Mansion. Ba't kaya? But Alam ni Sek yan. Pero tapusin ko muna. Tapos kayo na bahala Pinanata ko yung kagabi. Ang kapal na mukha. Free for all na kayo. So number 5, Senate Mansion. Number 4, Philippine stocks. Siguro dahil medyo affected Yes. itong global war. Si Alan na affected Si dyan. Siya may stock portfolio. Number 3, Enrique Razon. I think dahil may naglabas yung Forbes ng wealthiest. Siya Siya yung number 1 wealthiest. Malayo. Malayo. 16.5. EKR. Wala pa tayong maleta. Number 2, Malacanang Palace, March 20 holiday. Siguro sasabihin, i-confirm ni Yusek. Why is it holiday? It's a holiday. of course, for Muslim brothers. Holiday. And then number 1, weekend yun kasi Friday, Saturday, Sunday. Parang long weekend. And then number 1 is International Women's Day. Oh, yes. Still It was trending. March. Pinagdiriwang yan ni
Topacio, ni Suntay, ni Jinggo, at panghuli, may humabol pa, si Saso. Si Sason. Juan Sason. Binanatan si Jasmine at saka si Ann Ann Curtis. Curtis. So odd. Napakawalang hiya talaga nung So Magbigay lang tayo ng courtesy sa mga binanggit ni Prof. Guido. Yung una, Courtesy talaga. Kuya Will. yung una, yung galing sa Tangere. Yung pangalawa, galing sa Pulsation. Thank you guys for sharing your Yes, information. thank you very much. Pero nagtataka dyan sa Tangere na, Tangere survey. Pwede hindi kasama si Bam at saka si Rafi Tulfo sa survey. Oo nga, no. Si Bam, parang mahirap. Ano? Si Rafi kasi sabi niya hindi siya talaga siya Yes, tatakbo. Oo categorically nga, pero said. kahit naman si Lenny, sinabi, hindi siya tatakbo. Pero, And yet there she is. Yun sa akin, tanong lang. Tanong lang. Dahil siyempre, yung kay Rafi kasi, dahil medyo yung ethos niya populist, baka makuha ni Sara. Kung hindi malinaw yung context. Para nagkakaroon na ng mga ano dito. Mga problema. Siyempre, kailangan pakinggan natin si Sek at sa lahat ng mga nakikinig sa DZMM Radyo sa Patrol sa Is30. Yan, nakikinig din sa jeepney, sa tricycle, Marami yan. sa taxis, nakikinig sa atin Bumabati dito. kami, mga 4 alas at ang aming Queen of Spades. Queen of Spades. Nakikiramay po kami sa tumataas na presyo ng langis. Yan Lalo nga. na next year, mag-100 plus na raw. 100 plus na yung diesel. Daw. Kasama ko nga kagabi si Energy Secretary Sharon Garin. Sec Shawi, we'll see you here in the show soon. Gusto niyong magpa-guest dito sa atin. Hindi ko naman alam kung bakit. Yeah. Hindi mo alam kung bakit. Bakit gusto niya dito sa atin? Lalo na, ang ganda ng suggestion ni Vice President Sara. Ano? Sabi niya ay, huwag kayong magbisikleta, huwag kayong mag-carpooling. No? Baka nagkamali na ng basa. Bakit daw, Sek? Hindi ko nga alam. Talaga, sinabi niya, hindi siya nag-joke. Sinabi, hindi joke. May binabasa kasi ata siya teleprompter. Siguro, I don't know. I don't even know. Pero hindi siya AI eh. We don't know. Since we're talking about... Ganun ba talaga siya lagi mag-suggest? Diba? Baka may malalim sang suggestion, Yan. hindi natin maarok. Yan. Baka. Dahil tayo kasi mga karaniwang tao lang. Siya kasi pangkaraniwan. Hindi, saka meron siyang bolang kristal. Yan. Diba? Nakakita siya ng mga future. Yan. Yan, Diba? Yung future about war. Nalaman niya. Problema, sabi nga natin, nung unang pumutok sa Middle East, February 28, 28. wala siya sa Pilipinas. Nagbabawas yun. Ba't hindi niya napakinggan yun? Meron siya supernatural power. Uy. Makadala ni Pastor. Talagang supernatural. pero si Harry Roque meron din bolang kristal. May bola. Diba? Sa Multiscope. Lagi. Ayun eh. Baka pinahiram. Hindi. Hindi na charge. Hindi na charge yung Hindi. Dito Oh, nakita niya sa bolang kristal. Si Mr. Supranational. Yeah. Pero hindi niya nakita na siya ay magiging fugitive. Kala ko sabihin niya, gagamitin ko yung Sec John Vic. Sige. I'm home. Napanood niyo yun, ha? Sa lahat sa inyo mananood, akala nila magkakaroon ng programa si Yusek Claire at si Sec Ronald Llamas sa kanilang banda. Ang gulo nun. Double barrel. Double barrel. Double barrel. Pero ako, Yusek, gusto ko malaman, yung pagtaas ngayon ng presyo ng gasolina dahil nakakatayo ng balahibo. Sabi nga nila, kung mayaman ka, anong mga lugar na pinupunta mo? Gasolinahan ngayon ang pinaka diba? So how do you, Sek, para malaman ng taong bayan, ano yung dapat nating gawin? Siyempre, kung hindi siya bolang kristal. Herman Gat ko yan. Ay, sorry po. Hindi, pero tanongin natin siya. Opinion muna. Opinion niya. Siyempre, tagapagsalita ng palasyo ito, siyempre. Sige, Yusek. I differ. Pero unang-una, syempre, ganito. Itong nangyari na sigalot sa Middle East, hindi naman natin to ginusto. Kahit anong gawin nating pagpupursigi dito, hindi talaga natin ito hawak. Tama. So, ang una-una natin dapat gawin bilang Pilipino, magtulungan tayo lahat. Yan. Magtulungan tayo Start lahat. yan. Tapos, yung mga naninira, tigil-tigilan nyo muna. Walang mangyayaring maganda o walang maidudulot na maganda yung paninira nyo sa gobyerno. Mas magandang mag-isip kayo, gamitin nyo yung utak nyo Yan. para makatulong kayo sa lahat ng mga kababayan natin. Aray. Hindi ka kasama. And sa And that pangatlo, was Herman Gat. With Bardad Ulan. With Barbie Bulan. Yes, ma'am. kung ano yung kaya nating itipid, diba?
sabi nga ito, whole of nation and whole of government approach. Approach, oh. Lahat talaga tayo dito magtulungan. Ang presidente naman natin, ang gobyerno nito, lahat ng kakayanin na ibigay na tulong, ibibigay po. At wag na po, ito kasi, ang problema kasi dito sa mga destabilizers na to, saka ng obstructionist na to. Sige, sige. Lahat ng binibigay na tulong, masamain. Katulad dito, di ba meron kaming 4-day week, 4-day work week. Oo. Which is good. Kasi makakatipid kami. Binanata na yan, Kasi binanata na. kami naman ay Ay, sorry. Para na ano ka na, distract ka sa gina. Sports bar kasi ito. Tapos. Hindi, kasi kami, nilabas namin yung memorandum namin from the PCO. Yes. Tapos may mga tao doon, wow, sana all. Kung sila pa yung binabayaran ng mga ng tax namin, sila pa yung nauuna. Hindi niyo po kasi alam na work from home kami. Katulad kahapon, meron kaming meeting hanggang 6 o'clock ng gabi. Correct. At ito ay tulong na rin dahil ito po yung inuutos sa amin ng Pangulo. So, wag na po kayo masyadong negatibo sa panahon ngayon. Lahat tayo dapat maging positibo para iangat natin kung ano yung dapat nating magawa para sa ikabubuti ng lahat. Yun na lang po ang gawin natin. Naka-lead by example, di ba? So, ginawa niyo yung inuutos ng Pangulo. Oo. Para sumunod din yung ano. Di ba? At huwag natin kakalimutan, libo ang nasa public sector. So it makes a big difference if everybody from the public sector will have a 4-day work week. Tama. It will end up helping. Saka hindi naman bakasyon yan eh. Work This from is home work. nga eh. Yeah, this is still from work. home, This is literal. still work. Hindi, saka yung sa amin, ang sabi naman ng Pangulo, kung ano lang siyempre yung departamento na pwede. Na pwede. Yes. Na work from home, yun. Pero yung siyempre, yung mga frontliners natin, mga services na hindi pwede na work from home, Correct. nandiyan pa rin po sila. Yes. Kasi baka iniisip nila, yung nag-viral na security guard, nakita niyo ba yun? Na sumulat sa kanyang security agency kung pwede daw siyang work from home. Sinibak siya. Tama naman yung sabi ni Yusek Lere, dapat whole of nation approach. Yes. Pero siyempre, dapat manguna dyan gobyerno. Siyempre, kung may magle-level up dito, dapat ang pinaka magle-level up ay gobyerno. Correct. Halimbawa, itong suspension ng excise tax. Yan. Kailangan talaga madaliin yan. Dahil hindi kagad immediate yung impact niyan eh. Ang problema dito sa oil price increase, immediate yung impact. So sana yung gobyerno, part ng kanilang leveling up, pagsabihan naman nila yung mga big players. Yes. I-absorb nyo man yung part nitong increase sa presyo. Wag lang pasa ng pasa sa consumers. At for now, ang may kayang gumawa niyan, gobyerno. Dahil hindi naman matatakot sa amin ni Alan yung mga yan. Hindi talaga. Pero matatakot yan sa gobyerno pag sila, may oil deregulation law tayo, pero in spite of that, kahit free market tayo, meron kami pwedeng gawin sa inyong problema. Correct. Kung hindi nyo i-absorb part nitong crisis na ito, na puro consumers lang magbubuhat. And the directive has to come from government. Yes. At buti naalala ko, ito, sasabihin ko straight on cam, sa mga walang kakwenta-kwentang mga fuel hoarders, sana hindi masarap ang pagkain ninyo. Dahil unnationalistic at unpatriotic yung ginagawa ninyo. Kung nag-hoard man kayo ng supply daw. supply ninyo at nag-aantay ng increase sa presyo, napakasama ho ninyong tao. Yung pag ginawa buhusan sa ninyo. gasolina. Sana maglasang gas ang inyong kinakain. Ang problema kasi dito sa ating sistema dyan sa langis, pag tumaas yung presyo ng langis, lahat immediate tataas. That's the Philips Kahit curve. meron silang buffer na binili nila sa old price. Pero pag bumaba, ang tagal. Sticky. It's sticky ganun. upwards. So, parang may paliwanag dyan, technical. Hindi technical ang paliwanag na kailangan namin. Ang kailangan namin, resulta. Correct. Diba? Saka magkaroon sila ng puso. Tama si Kuya Germs, di ba? Puso sa panahon ngayon, Tama. hindi puro pera ang isip nyo. Hindi mali-maletang pera. Kahapon yung sa pinapanood ako sa news, Department of Agriculture, correct me if I'm wrong, na yung sobra nilang dati na parang binibigay sa mga mangingisda, na gasolina, bibigay, plus of course, i-advance pa yung mga natitirang pondo. Tama ba Yes, yun? oo. Kasi ngayon, kasi by next week siguro yung fuel subsidy. Fuel subsidy, correct. Pero itong week na rin na to, by Monday yata or Tuesday, mag-start na rin magpamigay ang DSWD ng 5,000 sa mga affected na mga Correct. drivers natin. And pati yung DA. O kahit 1,000 para sa mga magsasaka and 3,000
5,000 para sa mga mangingisda. Ano, sigurado ko next week, tataas ang presyo ng bigas. At pag tumaas sure. ang presyo ng bigas, lahat tataas. Phillips curve. No? that, So, dyan, para ma-offset yan, baka pwedeng, una, parusahan ng gobyerno yung mga hoarders. Yo, Na nabili yung bigas Yan. for the next 6 months sa lumang presyo, pero immediately, ibebenta sa mataas na presyo. Whole of government Ikalawa, approach. ay yung gobyerno, may kwanyan. Meron niyang surplus, may stocks yan. I-unload muna para ma-check yung kwan, yung presyo. Dahil maraming mag-exploit ng crisis na yun. for sure, for Definitely, sure. Pero para sa kompletong usapin dyan, tungkol sa old regulation na yan, na sinasabi, baka pwede nating puntahan na ang Kuya Herman Cut. German cut. Herman cut na. Okay, Herman cut na raw. Kuya Germs ka daw eh. Oo nga, Herman cut na pala. Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. Yan. Yan. So, mga alaskadora, mahigit 3,000 kilometro. Ganyan kalayo ang Maynila mula sa gulong. Gulong, sa gulo na naglalaglag. Ngayon, Oo. sa Middle East. Oo. Ngayon, para sa pamilyang Pilipino na nakaupo sa hapagkainan ngayong gabi, parang walang distansya, parang 0 kilometers yan. Dahil ang globalization, hindi na yan leksyon sa economics textbook. Ramdam na natin yan sa halos 25 pesos na dagdag sa presyo ng gasolina. Ramdam na natin yan sa 60 pesos na palitan ng dolyar. At tiyak na unti-unti nating nararamdaman ang bigat ng bayarin natin sa mga grocery. Lahat kasi ng bagay gumagalaw dahil sa langis, gasolina at diesel. Mga gulay mula sa Benguet, isda mula sa mga probinsya, materyales ng konstruksyon, gamot, pagkain, lahat yan nakadepende sa langis. Matinding inflationary trigger ito na unti-unting kinakain ng sweldo, bonus at ipon ng ordinaryong Pilipino. At may mas malalim pang panganib ang ating mga OFW. Ano yun? Ang halos $30 billion remittance na ipinapadala nila taon-taon ang isa sa pinakamalakas na sandalan ng ekonomiya natin. Bagong bayani. Kapag napilitan silang umuwi ng sabay-sabay dahil sa kaguluhan sa reyon, isipin nyo na lang kung gaano katindi ang epekto nito. Sa ngayon, naka all hands on deck, full court press defense mode ang gobyerno, gaya ng na-explain ni Yusek Claire, no? May inalaan na 2.5 billion fuel subsidy para sa mga driver. Ang mga ahensya ng pamahalaan ay nagbabawas ng 10 to 20% sa konsumo ng kuryente. Umaasa rin tayo sa humigit kumulang 60 days na fuel reserves ng bansa. Isang paraan para bumili ng oras habang umaasa na humupa ang tensyon sa diplomasiya. Hindi biro ito, mga alaskador at alaskadora. Talaga. Mahihirap at mabibigat na desisyon ang hinaharap ng administrasyon. Napaka-stressful na balancing act ito. Sa panahon ng ganitong krisis, madaling mag-rant sa social media at mag-online bashing. Napakadali niyan. Tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas ang kuryente. So, syempre, ang first instinct ay hanapin kung sino ang scapegoat na sisisihin. Pero pawang katotohanan lamang, hindi po ang Malacanang ang nagsimula ng digmaan sa Middle East. So, kapag binash mo ang sarili mong gobyerno para sa isang pandaigdigang krisis, parang binubutas mo ang bangkang sinasakyan natin lahat. Kaya imbes na puro reklamo, baka pwedeng tumulong na lang tayo sa hanggang makakaya natin. Simple, patayin natin ang ilaw o aircon na hindi naman kailangan sa oras ng peak consumption. Planuhin natin ang mga biyahe at lakad natin, mas malapit, mas okay. Mag-carpool tayo. Kung maaaring gawing online ng mga meeting, yun na muna. Oo, mga maliliit na akmang lang ito. Pero kapag milyong-milyong Pilipino ang gumawa, may compounding effect yan. Ang gobyerno ngayon ay nakikipaglaban sa apoy na hindi naman sila ang nagsimula. Ang pinakamaliit na maitutulong natin ay wag nang palakasin ng apoy, please. Wag nang paypayin ito. At tulungan nating manatiling matatag ang ating ekonomiya. Yun, no? Yun. Yun. So, pwede mag-carpool. Pwedeng Pwede bisikleta. Pwede mag-bisikleta. Pwede, Medyo mainit lang, medyo maulan. Okay. Pwede yan. Let's do our part. Because again, it's a compounding effect. And we're isang bangka tayo. Medyo it's very cliche. Pero tama si Yusek Claire.
we're all in this together. Ika nga ng High School Last Musical. analysts say, mukhang drawn out war ito eh. Mukhang hindi ito matatapos ng agad-agad eh. Mukhang aabot na ng mga ilang buwan eh. In fact, nung nakita ko yung prediction ni Nostradamus, How scientific. Since Crystal Ball, sabi niya sa 2026, magkakaroon ng 7-month war at may mga beasts daw. Eh, di ba nakita natin yung mga cluster bombs na nire-release nila? Ay, hindi, namin bis dito. Mga beast. Eh, may mga beast din. Ibang beast yata yun, Sek. Pero yun nga, mukhang drawn out war. So, hindi siya matatapos agad-agad. Hindi tapos by next week. Although nag-pronouncement na si President Trump, di ba, na the war is gonna be over very soon. Problema Yeah. sa papaniwala ka kay Trump. yung pagbiyahe nyo, ma'am, sa New York, anong kinahitnan na nun at anong equation yun para sa mga Pilipino? Okay, unang-una kasi, di ba, nung pa dapat pumunta ang Pangulo sa New York para sa Yes. UN, kaya lang di ba nagkaroon ng rally, ayaw niyang umalis. Kumbaga na-postpone na na-postpone. Kung hindi pa pupuntahan ng Pangulo itong February na to, no March, no? Eh, ang election kasi is June na eh. Yes. Correct. So kung hindi pupunta ng Pangulo ito Hindi na para siya ligawan, di ba? Yung mga miyembro ng General Assembly para makuha natin yung non-permanent seat Yep. sa UN Security Council, wala nang panahon. Yeah. And that was really the right time for him to speak dito sa UN. Correct. And at the same time, ito rin yung pinakamaraming tao na pumunta because nagse-celebrate din sila ng Women's Month. Correct. Yes, yes. Yan. Exactly. Oo. At hindi sinayang ng Pangulo yung pagkakataon dahil nakipag-meeting din siya. Meron siyang mga business engagements na kumbaga, meron siyang nakuha. Na-maximize ang Oo, kanyang na-maximize oras. yung kanyang travel. So, hindi ito bakasyon. Hindi ito action-action. Yan, Hindi yan. ito bakasyon-bakasyon, kundi action ito. May binanggit yung isang senador ang sabi, anong pakinabang naman natin sa pagiging membro niya kung kahit Yun na na nga, member? yun. Senador ba? Oo, parang Hindi gano'n. mali ka. Ano? Nabasa ko yun sa Global Times. Okay. Yung mouthpiece ng Communist Party of China. Bago yan, Iba pala yun. Binansagan mo na naman. Negatibo yan. Negatibo yan. Apply Yan. sa UN Security Yun nga, Council. yun. Permanent member sila? Lumabas yan. Oo, permanent Eh, permanent sila. member sila. Hindi, dati kasi binabasa ko yung Global Times para sa posisyon nila dyan. Aba, 1 hour after, meron tayong senador na nagsabi, pareho. Naging parot? Oo, pareho. Parang nga nung 2 months ago, Yeah. nabasa ko sa Global Times, wala namang coordinate yan eh. West Philippines. Same day. Merong isang senador na sabi na wala naman tayong coordinate. Kaya, advice ko lang sa inyo, no? Huwag na kayong magbasa ng Global Times. Kailangan hanapin na pa yung translation eh. Ngayon, makinig na lang kayo sa Senado. Ganun yun. Sa pareho din pala sinasabi, so sa Senado na lang tayo makinig. Okay. Pero yun ang problema kasi, di ba? Kapag ka ikaw mismo, Pilipino ka, ikaw yung nagpapabaksak sa integridad ng Pilipinas. Yan. Imbes na ipagmalaki mo, Pangulo mo, nandoon, ipinagmamalaki ang Pilipinas, tapos ikaw maghahatak pababa, Yan. para ka talagang talangka. Diba? may tawag Talagang dyan sa- talangka ang dating. Wala ba kayong bayong dito? Ay, easy. Para magsusoto ko, para makapili. Yeah. Ngayon kasi, hindi na nagsusuot ng bayong eh. Barong ang suot. Yes. Mainit na? Nainit ba? MTR. Parang ang hina ng aircon natin dito, ang init ng studio. Ay, sige, bago mag-gap. Sige. May isang tanong lang daw si Direk bago tayo mag-gap. Ba't ka daw nakakulay pink? Nagkataon lang. Teka, yung socks niya. Pink! Hindi ba sa ilaw lang? Real orange yan. I'm wearing pink socks. Kasi, hindi. Women's Month Magkaiba yan. Pag si Yusek Claire nagsuot ng pink, ang tawag dyan, political statement. Yan. Pag si Alan Alan. nagsuot dyan, ibig sabihin yan, sip-sip. Sikopan. Happy Women's Month sa inyo lahat. The problem is, hindi gumagana. Real team pala. Hihirita na nga kita para pagtanggol ka. Real men wear pink. Huwag kayong kakalas, magbabalik ang 4 Alas! Nagbabalik ang 4 Alas. Siyempre, akala nyo, nag-break kami.
sinabi pero hindi nag-break yung usapan dito sa loob ng studio. Ang init. Mas malala pa. Walang break. Kayo aming mga tagapakinig, meron ba kayong mga panukala para maibsan natin ang pagtaas ng mga presyo at ibig sabihin yung sinasabing whole of nation approach? Siyempre, meron din dapat tayong whole of citizen cooperation. I agree. Yan ang pinag-uusapan natin kanina. Yung nakita natin na fans natin, si Choi Sandoval. Oo nga pala, kanina. Na nagpicture sa amin kanina sa Mamentinas. Binabati namin kayo, Sir Choi. Ayan. O, ilang na ba nanonood sa atin? 7,600 na. Uy, Mabula. Ayun na. 8,000. Mabagal yung aking... Mabagal ang ano mo. Nagpapapiring ka eh. Mathematician. Delikado. Mathematician yan. Ayaw niya i-round up siya specific. Sorry na Detalyado. mabagal yung internet ko, hindi pa nag-update eh. Correct. 8,000 Ano mga bumabati panukala? kaya na. Siyempre, kasalanan ng internet. Siyempre. Ano pa mga panukala? Sige, kung ikaw tatanungin, ano pa mga panukala? Yung mga simple lang. Siguro iwasan ko muna kumain ng meat. Yun. Mahal, di ba? Para unang-una, magiging maganda na yung body mo. Magiging healthy ka pa. Wala kami napatamaan yan dahil makinis ha. Wala. Sige. Ano pa? Sige nga. Siguro wag na munang bumili sa mamahaling kape. Yeah. 3-in-1 muna tayo, guys. 3-in-1 muna. Hindi talaga, diba? Every bit helps. Makakatulong yun kahit papano. Every bit helps. Siguro ito, syempre kailangan natin ng turismo, pero siguro huwag muna kayong magbiyahe kung kaya. Yun din naman yun sa amin, ha? Ang panukala sa amin ngayon, ha? Iwasan yung mga travel, iwasan yung, ano yung tawag dito, yung team building, Yan. sa labas ng Mga opisina seminar na kung mo. saan. Activities na workshop. Yes, pwede namang Zoom. Yan. Pero nabanggit din turismo, siyempre, hindi ko papalampasin dahil media person, mahirap eh. Siyempre. Meron na tayong ibang... Bago na. Talagang Department of Tourism. Yun. Pero yung dating Department of Tourism, itinalaga sa isang pwesto. Anong Advisor. what's with that? Hindi, kasi ganito. Nag-usap naman si Pangulo sa kasi Secretary Frasco. At mas kakailanganin kasi ni Pangulo, si Secretary sa Frasco, doon sa binigay niyang bagong Yun, oh. posisyon. Oo, pero wala pang tinatalaga kasi ngayon OIC pa lang. Okay. Okay. Bakit? Parang may Ano reaction? Wala ako. Siguro, Wala akong alam eh. siguro yung sa hindi kayo Facebook friends. Hindi. Nagkamali kasi ako dahil 2 months ago, sinabi ko na, more than 2 months ago, magkakaroon ng impending rebound. Mali ako eh. No, by increments pala. Increments. Ako naman, by the day ako. Sabi ko, Live by sa the ngayon, day. sa ngayon, wala pang pagbalasa. Saka hindi naman revamp, my mistake. Ako naman pala, nililipat naman. Actually, gusto ko yung pinuntahan ni Popo Lutila eh. Hindi ako si Popo eh. No? Sa Vatican. Gusto ko yun. Sa mga representative ng Vatican. Bakit? Madasaling ka rin? Hindi, yun ang concept ng simbahan. Evangelization. Yung mga makasalanan. Hindi sa hospital. Dahil kung lahat tayo banal, hindi na kailangan ng simbahan. Wala talaga. Kailangan merong mga katulad ni Guido na masamang tao. Para i-evangelize. Teka. Bakit mo gusto doon? Kasi masamang tao ka? Konti. Baka umanisip. Konti lang. Pero medyo Kaya bastos. hindi naman siya tinanggal. Nilipat. Si Secretary Frasco, nilipat din. Nilipat din. Diba? Dahil nagkamali yata siya sa mga poster niya. Imbis na Pilipinas yung binenta yung sarili. Parang hindi yan ang pag-usapan. Hindi yan ang pag-usapan. Tapos ayun, sabi nga ni Mr. Claire, day by day siya. Baka Day sa by mga day. susunod na days, baka may mga sumunod pa rin na mali pa. Wala ba kayo? Wala ba? Tama naman yung sinabi ni Mr. Claire noong isang araw. Hindi si Edwin Lacerda ang ipapalit. Ganon. Pero wala naman siya sinabi na hindi mapapalitan yung DICT. Wala pa. Wala pa talaga. Nanunuti lang tayo. Nanonood ka lang, syempre. Nanunuti lang tayo. Pero wala na susunod kasi wala na ibang departamento na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Like, Huwag mo nang ipitin si Yusek. kaya, sabi nga niya, day by day. You're so kind. You're so kind. Parang iba yung nabasa ko sa Facebook ko. Hindi, tumingila ako sa kisame. Tumingila ako sa kisame. Ibang-iba yung nabasa ko sa Facebook ko. Ito sabi ni Love Correct, Yusek Claire Castro, my beautiful idol. Daming fans.
Basta, Bigla, nag-flip ng hair. Ay, hair ang Philip, Hindi franchise, Yan. Akala ko may ibig sabihin sa flip. yung flip na Iisip. Yusek, nasa na ba si Congressman Leviste? Oy! Parang biglang nawala eh. Hindi ko, di ba nagbakasyon siya ng 6 months? Pero, Kala ko magtitipid na tayo. pero panahon ka lang social media eh. Pwede isang pindot lang, nandito ka na eh. Baka naman nagre-relax lang. Pero nagparamdam. Nag-post, post. Ano post? Sabi niya, malapit na ang season 2. Yun. Lang 4 alas. Ganun. Magbanta, Pero si Barsaga, total kwante, no? Nagboxing. Nakita niyo ba yun? Nagboxing match. Pero pwede mo maturuan paano mag-boxing. Turuan siya ng friend natin si Haydar. Alam mo yung mga tunay na nagbo-boxing, alam na hindi ganun ang Medyo boxing. hindi ganun. Diba? Turuan mo na. Ikaw na magturo, hindi na ako. I no? volunteer. Kanina ko pupus na kay... Sa manggagaling ang Sa manggagaling ang upak? Dapat yan. Oh, yan. Kanina ko pupus na kay Kiko or kay Haydar. Kami mga tambay. the perfect pistol. Alam mo, kami nila Yusek, tambay kami ng Pinobal tsaka Dapita. Alam namin kung paano makipag-rumble. Walang kinalaman yung pinag-usapan natin yung flip, biglang nagganyan. Nag-flip na eh. Wala kayong naisip parating dyan, ha? Ay, kung ibig sabihin, kung yung mga panukala sa pagtitipid, yung mga proposals na Yes. ganyan, dapat sound ang ibig sabihin. Yes. Magsama-sama tayo. Kasi kung isa sa atin nagtipid sa kuryente, lahat sunod-sunod, malaki. Ripple Malaki, parang gano'n. Naramdaman ko na ako sa papunta. Yes. Proposals ba? Pinag-usapan mo? Oo, proposals ba? Oo. Yun. The proposals ba? Hihirin sa si Prof. Sasabihin, eto na ang... Ito na ang... Bardagulan. Sabi ko na habi. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot, dapat todo prangka. Bardagulan with Sek Llamas, hindi Yusek Claire Class. Sek Llamas, go ahead. Well, sabi ng lolo ko kasi, ang crisis is also an opportunity. Yeah. Yes, sir. Kaya sa Mandarin, ang definition ng crisis ay Mandarin. twofold. No? Yes, ganun yan. Negative as well as positive. Dialectical, di ba? Kaya, halimbawa, sa mga panahon na meron tayong crisis, no, ay mahalaga yan to define leaders. Yes. Very defining yan. No? Absolutely. Diyan susubukan kasi ang mga pinuno, di ba? Ditong nakaraang mga araw, medyo bumilib ako. Yan. Bumilib. Dahil Bait na talaga ngayon, biglang nadalas ang appearances ng aking minamahal na Vice President. Ang dalas niyang lumabas ngayon. No? At nagsasuggest siya dami ng opinion mga posibleng solusyon Yes. dito sa crisis na ito. Kaya pasensya na. Medyo pasensya na kay Yusek. Medyo bumilib ako eh. Tatanggapin ko yan. Yan. Tatanggapin ko yan. Bumilib eh. Ang bait ni Mrs. Medyo may Salazar, no? kaunti lang na mga kaunti lang na kakulangan. Yan. Kaunti lang naman, no? Halimbawa, pinopose niya Kinakabahan ako rito. na huwag kayong mag-carpooling. Yoy. Huwag kayong magbisikleta. Yun. Dahil dapat mag-preserve kayo ng energy Ayan. sa panahon ng oil crisis. Hindi, biro yan, ha? Sinabi niya yun, ha? Sinabi niya yun, no? Kaya unawain nyo na lang, no? Mag-save ng energy Yes. during an oil crisis, no? At huwag kayong mag-carpooling at huwag kayong magbisikleta. No? Siyempre naman No? By her own words shall he be judged. Yeah. No? Hindi ko nababanatan. No? Ayan. Ikalawa, may proposal siya na magtayo ng committee para sa price control. Yan. Dahil tataas daw ang lahat ng presyo ng bilihin. Yan. Talaga nakakagulat. Uy, Tataas ang presyo ng bilihin, di ba? Pero kung ikaw ay matagal na mayor, Yan. ikaw ay vice president, ikaw ay matagal ng local official at saka national leader. Number 2, na pinakamataas sa ating bansa. Yan. Dapat siguro, minimum, medyo alam mo na trabaho ng Department of Trade and Industry. Yan. Dapat trabaho nila yan eh. Hindi mo na i-create yung isang committee. Diba? Na katulad niyan. No? Kaya, again, hindi ko na yan masyadong uurutin. No? Oo. Dahil napakagaling na proposal. Na magtayo ng committee para sa price control. No? At ikatlo, pinakamaganda. No? Dahil nung COVID daw, ay, ang ginawa nila, no, para
matulungan Yan. yung mga taga Davao na stranded sa Manila, nagpadala sila ng eroplano. Oo, Para dalhin oo, dito. nakita ko yun, nakita ko. Ganon din Oh, daw yung ating gagawin dito sa Middle East. Oo. Na meron tayong mahigit 2 milyong OFW. Magpadala tayo ng eroplano at dalhin sila rito. Yun yung kanyang proposal. No? Maganda yung proposal na yun. Oo. Kung walang gera. Maganda yung proposal na yun. Kung walang libo-libong drones na naghahanap ng target. Mga missiles na naghahanap ng mga target at mga fighter jets Yeah. na nagbabarilan, nagbabanatan doon, no? Kaya yun lang naman yung qualification ko. Napakaganda ng proposal kung walang gera. Di ba? Ang tawag doon, no-fly zone eh. No? At saka, oo, at saka yung mga airport, binobomba eh. Ang hirap mag-landing. Mga oil tankers. Oo, at saka yung presyo ng gasolina, nag-multiply Uy, 4 times. Oo nga, oo. Baka mga Taipan lang ang pwede bumahe ron. No? Tapos, Meron pa. tapos ay tanungin natin yung ating OFW, ilan ba yung gustong umuwi? Correct. Dahil naalala ko, nung gera sa Libya, no? Civil War. Padala tayo doon. Susundo. Sabi nila, no, thank you. No, thank you. Okay kami dito, di ba? Okay kami Kaya dito. konsultahin natin sila. Halimbawa, yung Royal Air Force ng Singapore, the other day, ay ginamit yung kanilang military planes para sumundo ng 24 na mga Pilipino. Nagsabi na gusto nilang bumalik immediately. Pero 24 is 24. 2 million is 2 million. Di ba? Malaking Ayun, diferensya yata. Kaya, kung ikaw ay mag-a-apply na maging presidente sa 2028, medyo baka kailangan mong ayusin yung iyong mga proposal. Dahil baka mabanatan yan ni Michael Pahat, ni Alan Herman, ni Doc Guido. Dahil yung mga yan, mga nitpicker yan. Mga nitpicker yan eh. Walang generosity yung mga yan. Kaya ingat ka. Ingat ka sa mga proposal mo. Dahil susukatin ka eh. Susukatin ka sa panahon ng krisis. Tapos ganyan kagagaling. Ang iyong mga proposal, ay nako, yari tayo dyan. Diba? Kaya, yun lang. Nalito ko. Akala ko pinuri eh. Pinulbos pala eh. Ang bait niya. Para bang ibig mong sabihin, hindi siya gumagamit ng utak? Hindi naman. Hindi naman gano'n, Yusek. Sinasabi ko lang, Pakiliwanag na ang sinasabi ko lang, kung mag-a-apply ka as president, dapat presidentiable ka. No? Ngayon, yung utak, Susunod na lang. kahit type. Dahil, Sabi itong dalawa. hindi dahil, Direk, sa kanila lang ng dalawa, kinakamisama. actually, ayon sa saya, ang ginagamit pa lang natin na capacity ng ating utak, wala pang 10%. Diba? Ang problema, yung iba, Pero ginagamit pa ng percent. 0%! hindi naman, mga 2%. Yun yung problema rito eh. Ilalagyan ng laman yung aking ibig. No? Hindi ko naman sinabi yun. No? Linawin natin. No? Linawin natin. No? Napapahamak ako rito eh. Hindi naman ako ganun ka... Hindi naman ako ganun ka, Kwan. No? Hindi naman ganun ako magpuna ng mga tao. Meron naman akong respeto. Diba? Kaya nga kanina sabi ko sa intro, merong mas malaking pala dito eh. No? Malalaos ako, tsaka masisira dito eh. Diba? Manliliit ako doon sa pala na katabi ko. No? Parang bako sa ECU. Baka sa next Saturday, magkuha na rin ako Ace of Hearts. Baka doon ako papunta eh. Ba't hindi mo naisip? Di ba sabi mo ang proposal, no bike, no carpooling? Nakakabawas ng energy. Hindi, kasi baka gusto niya lagi plane. Pa-abroad. Oo, dahil nagsimula yung Iran War, wala siya dito. Wala siya dito. Hindi, sabi nga kasi ni Bibi Sara, di ba, 2022 pa, dapat pinaghandaan na yan. May binabanggit siya nga na dapat Yeah, oo. di ba? Dapat may crystal ball dapat. Na-foresee na yan, ganyang... Well, yun naman, Pinag-uusapan na raw na nandun pa siya eh. well, yun naman ang kwang ko. Ang konting pitik ko sa gobyerno. Dahil dapat itong mga bagay na ito, hindi pinaghahandaan pag may krisis na. Dapat ito mas earlier. Correct. Pero kung hindi na paghandaan, tapos may krisis na, marami pa rin pwedeng gawin ng gobyerno. Correct. Papatawag ko lang yung big player sa Malacanang. Uy! Alam namin, merong free market tayo. Alam namin, may oil deregulation. Pero marami
marami kaming pwedeng bigay sa inyong problema. Kung lahat ng itong increase na ito, itong crisis na ito, ipapataw nyo lang sa mga consumer. Kaya tawagan natin. Sir. Yan. Agree. Ano lang. Dahil mga bilyonaryo yan, wala nang masyado mawawala. Sabi nga ni Barya lang Claire, yan. huwag muna pera, patriotism muna. Correct. Ang ganda na, no? Eh, syempre kasi sa salita, yung binanggit kasi kanina, salita talaga yan, di ba? Yung pag nagsalita ka rin, paniniwalaan ka kung may worth yan, di ba? Ganun. Ini-intro mo ba sarili mo? Akala ko ini-intro mo sarili mo. Hinihintay kitang sa tulungan. Nakita mo yung camera natin? Sa kanilang dalawa na lang ako. So, ang pinag-uusapan mo yung halaga ng salita? Ay, salita! Salita! Bakit? Oo, mahalaga kasi pag may isa kang salita. Di ba? May mahalaga. Tama, palagay ko malalaman natin yan because that's a fact. Oh. So, panahon na para mag-fact sheet. Katotohanan dahil 4 alas Fact Sheet. para sa bayan lagi 4 alas Ang backshit, diba? Ano ang halaga ng iyong mga pahayag sa salita? Salita lang ba ito? Siyempre, yun ang sinabi ni Alan. nga eh. O sige, magsimula na nga tayo sa ating fact sheet. Ang iyong salita, ang unang nagpapakilala sa'yo kung papaano ka pinalaki ng mga magulang mo. Tama. Ikaw ba ay magalang o bastos? Oo. Fact sheet kayo! Ang iyong salita ay indikasyon kung paano mo nilampasan ang mga aral ng buhay batay sa iyong mga karanasan. Ikaw ba ay natuto o ulit lang na nagkakamali tulad ko? Backstreet kayo! Ang iyong salita, nagiging batayan kung paano mo haharapin ang mga hamon sa hinaharap. Madali ka bang sumuko o nais mo na magtagumpay? Fact sheet kayo! Sa iyong salita, nakikita kung ano ang iyong paninindigan. Yan! Kung hanggang sa... Kasi napaisip ako. Naisip ko kasi mga tsinador eh. Kung hanggang saan mo kayang ipaglaban ang mga karapatan o kung hanggang saan ka lang titigil kapag pinigilan. Fact sheet kayo! Sa iyong salita, nakikita ang laman ng iyong kaisipan. Yan. Diin na. Malaman ba ang iyong argumento? Oo. O parang maingay na lata lang na itinapon na sa daan? Fact sheet kayo! Sa iyong salita, nakikita rin ang kakayahan mo na makinig sa salita ng iba. Pinipili mo mabuti ang bawat salita na may respeto sa kapwa at respeto sa kanilang mga paniniwala. Fact sheet kayo! Sa iyong salita, nakikita rin kung nais mo magkaroon ng makabuluhang pag-uusap. Kung binibigyan mo ng pagkakataon magsalitang mga para makinig at hindi lang mangibabaw ang inyong tinig. Fact sheet kayo! Accent ko yun. Accent. Sa iyong salita, natutukoy kung nagsasalita ka para sa katotohanan o nais lang pagtakpan ito ng kasinungalingan. Fact sheet kayo! Sino yun? Kapag nagbitiw ka ng salita, hindi mo na ito maitatanggi. naman. Ilang senador yan? Yun. Aminin mo na lang. Ayan. Pagsisi at humingi ng tawad. Yun. Dahil kadalasan, ang kalaban ng mga sinungaling ay kanila rin mga sarili. Fact sheet kayo! Ang taong may isang salita, ika nga. No? Maaari mo pagtiwalaan. Ang taong hanggang salita lang, wala kang maasahan. Ang taong puro salita lang ay hindi interesado na ikaw ay pakinggan. Fact sheet kayo! Yan na po. At yan ang ating fact sheet. Yan. Nakita yan ng ating 9.4K viewers, 9,400 viewers. F-A-C-T-S-H-E-E-T. Fact sheet. Yan po, di ba? Ang sarap ng salita, Sek, no? Anong kahalagahan para sa'yo pag nagbibitaw ka ng salita, lalo na pag tinatanong ka ng mga tanong sa palasyo? Anong kahalagahan ba nun? Unang-una, syempre, kapag may tanong, iisipin ko muna, kailangan kong gamitin yung utak ko. Hindi pwede yung galing. Pabalik, bumabalik. Hindi galing sa kaibigan lang. Miss Johnny, Tama, pwede tama. ka noon eh. Lalo na leader ka. Yeah. Una,
Una, syempre dapat meron kang resibo. Yan. Yun dapat. Kasi pag wala kang resibo, hindi ka paniniwalaan. So, yun talaga yung pinag-iingatan ko. Unang-una, lalo na pag nasa podium ako. Kasi kung nasa vlog lang ako, I mean, although ako, lagi naman ako gumagamit ng mga resibo doon. Pero iba kasi pag nasa podium ka, iba kasi nire-represent mo doon eh. Yun. So, dapat mahalaga, sa bawat bibitawan mong salita, meron kang pagsasandigan. Pinanghahawakan, Oo, no? pinanghahawakan. Lalo na siyempre, Pangulo, gobyerno natin ang subject matter doon. So, kaya doon sa mga nagmamarunong. Sino kaya? Mga nagmamarunong. Diba? Wag niyo nang gamitin yung utak kung wala naman siyang nilalabas na tao. Pinagkit ko kayo sa vaccine. Daman-daman mo yun eh. Kasi makakagulo lang kayo sa Pilipino na yung iba inosente, na maniniwala agad sa'yo kasi leader ka. Yung pala lahat na nang gagaling sa bibig mo, tama, imbornan. Ang tanong ko lang, Sige. dahil, halimbawa, sa Malacanang, kayo lang ang talagang tikapagsalita. No? Ang problema, parang maraming ahensya ng gobyerno, ang daming spokesperson. No? Yung iba sa kanila, hindi nag-i-spokes. No? Yung iba naman, kino-contradict yung iba. No? Example, halimbawa, security sector natin. May spokesperson ng Navy, may spokesperson ng Coast Guard, may spokesperson ng Department of National Defense, may spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, may spokesperson ng National Maritime Council. Ngayon, may spokesperson yung DFA for Maritime Concerns. Sa spokesperson pa nila, na medyo hindi ko narinig na i-spokes. No? So, hindi ba pwedeng i-streamline yan para walang confusion? Ay, meron bang role yung office nyo? Dahil kayo yung pinakamataas na spokesperson. Para ma-streamline yung mga spokesperson na hindi mo confuse yung mga nakikinig sa kanila. Actually, isa sa mga naging issue dyan, yung nagkaroon ng spokesperson, panibago for the maritime. Yes. Ang DFA. Paano, baka makontradict yung sinasabi ngayon ni Rear Admiral Tariela ng Coast Guard. Promoted eh, oo. Okay. Pero syempre, inalam ko muna, taga lang, bakit magkaiba? Okay, kasi sa DFA, it's more on the policy. Okay. Ang pag-usapan nito is polisiya. Pero ang sasabi naman kasi ni Rear Admiral Tariela, it's operation. So, talagang Boots on the ground. magkaiba sila. Sabi ko, naiintindihan ko ang polisiya, kung ano yung sasabihin ng DFA, this is definitely more diplomatic. Correct. Pero syempre sa operation, kung ano nangyayari doon sa Ground. sa ground, Or on kung ano the sea, nangyayari for that doon. matter. Yun talaga yung sasabihin niya, na hindi naman yun yung na-experience ng DFA. Correct. Kailangan lang tayo, Yusek, maunawaan natin yan. Pero yung karaniwang tao, yung nuancing, hindi nila makikita. Halimbawa, pag sinabi ng spokesperson ng DFA for Maritime Concern, banatan yung mga ang tawag dyan, yung mga casual commentators. Yun. no? Nga pala, may ganun eh. Oh. Nagpe-pretend na mga political analysts, etc. No? Meron bang gano'n sa'yo? Kami, no? Makakarating yun. Yes. Yung mga ganun, medyo lost in translation niya. Nag-aaway ba sila? Banat ba ito kay Tariela? Sino ba yung nagtatanggol, oh? So, yung ganun ba, of course, Tingin ko wala. Alam mo kung bakit? Kasi na-promote pa si Yun nga. Admiral. So, parang wala naman siyang issues. Baka yung iba lang ang dating sa kanya. pero si Alan kasi casual commentator yan. Ay, speaking of Kasama sa casual, Very naman. casual. speaking of casual commentators, saka itong mga spokesperson, ang dami nating bumabati. Mauna ka nga, brother. Oo, sige nga. Sabi ni Aubergines Hospitality Redoblado, Yan. Attorney Claire, lumabas na si Bato. Uy. Sana mahuli ng ICC ito at madala sa dahig. Nasa mansion ba? Ganun. Nagpapa-Airbnb nga doon sa pamilya niya sa Baguio Mansion House. Oh. Ganun ba? Airbnb, ginawa Pupunta pa siya doon. Baka maabutan siya doon. Oo, hindi. Sa 18th hole. Parang pareho yung copy binigay niyo sa amin. Sabi naman ni Marlo Aguila, parang kilala ko yan, Sir Ronald. Yung mga pinatatawa. Ang daming pinatamaan ito. Sino ba ron? Yung mga lasa. Sino ba Bakit di mo ron? na isa? Itong sabi ni Donald. Ay, sorry. Okay. Ako. Charito, ikaw, sige. Si Charito Garcia. Oy, In ma'am. fairness, ganda make-up nyo ngayon. And tulad last week, para kayong
na sunburn. Oo, mukha Ganun kayong ba? mga pongkan lang. Kahit tayo ito, kala ko si Sek. Kayo ba? So kami, Kasi last last Saturday kulay dilaw, ay kulay orange, Orange kayo. kasi, nagreklamo si PR na. Ay, pero ako hindi ako pala make-up Natural. Sabi ko, Tama, No, oo. sikreto nito, ilaw. Alam Kaya sabi ni Black Spider o 5, yan ang Yusek Claire namin. Beauty and brain. Hindi yan lata. At saka usti yan. Sabi natin. Uste. Naging usted yung Bardagulan. Tinataguhin nyo kasi nung last time, ang mga uste, yung puro yung mga, yung mga dubious kasi, di ba? Yung mga engineer, yung mga ganun eh. Pero si, ito, si Saldi ko ba yan? Si Juan ba yan? Si Alcantara ba yan? Si Joel Piñalba. Dineklara ng persona ng grata ng aking school paper. Tarian, no? Ito sabi ni Tess Soriano, ang saya lalo ng Bardagulan segment. Naging double barrel. sabi sa'yo eh. Na-pick up kagad ng viewers natin yung double barrel eh. Ako naman, si Donald Ray Marbella. Ma'am Claire, baka po pwede po muna magsalita yung DOE about sa magiging presyo ng langis. Sinusundan sila ng mga gasolinahan. Well, next week po, abangan ninyo sa 4 Yes. alas. Yan. We'll be guesting Secretary Sharon Garin. Straight from the beautiful horse's mouth. Yes, yes. Correct. Sabi ni Jamie Foxx, whatever Yusek Claire does in 2028, we will support. Yun. She is with Bayan people. Nakon naman. Ano yung slogan mo, Alan? Ano yung slogan mo para kaya? Ante Claire is anti-fake news and anti-corruption. Nandito na si Auntie Claire. Dito na si Ate! Dito na si Ante. Okay, Si Ante. sabi ni, ang hirap ito, at CHT, sorry. Hello? Tama na daw. Ano sabi? Anong isang sayo? Anong isang sayo? Ay, isang request ka lang. Ay, sumasayaw na nga, pinigilan mo pa. Ito na nga, sumasayaw na eh. Anyway, so, nandito na si Ate. Nandito na si Ate. Talaga naman talaga. Ate. Sabi ni ZHT, 1, 2, 3, gusto ko sana magpamani-pedi mamaya, kaso magtipid daw muna. kaya lang, parang kukuna lang ng dragon. Thank you for that visual. Regalahan ko siya. Yan. Nail cutter. Yo! Talaga naman, pang-cutting of Pero may tanong ako, mga alas. Sino ba dapat ang iboto sa 2028 para sa Senado? Wow, may ganun? Yeah. Parang The answer is Claire. The answer is clear. Nagka-clarity na. Nag-audition na. Nag-anak mo na yun. Kung tatakbo sa tatakbo lang, tingnan natin siguro. Isa lang natin sa ikalawang ratatat, si Yan. Ate Claire. Panoorin na. Ratatat! Ratsyadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Tara na, mga atat! Simulan na natin ang Ratatat! Ito, rasyonal dalawang tapatan at tarantahan. Siyempre, ang una natin, pili na. Pipili ka ng isa. Huwag na natin magsalita si Prof. Guido kasi maraming choices eh. Isa lang po. O, pili ka. Magsalita o makinig. Makinig. Yuy. Sek. Opensa o depensa? Yan. Depensa. O, depensa. Yusek Claire, ebidensya o circumstansya? Ebidensya. Abogado. Yusek, statements or accomplishments? Accomplishment. Resignations or impeachment. Impeachment. Ito Yusek, facts or fiction? Facts. Yan. Yan yung gusto natin. Galing mo. Jurisdiction or conviction? Jurisdiction. Yan. Premonition, imagination, or hallucination? Wala. Ano ko hirap. Parang premonition na lang. Premonition. Ay, kala mo naman, charot o trulalo. Nagtapa si Sentry Data Dirty, hindi niya mabanggit yung charot. Charot, hindi totoo. Hindi niya alam kung ano charot eh. Charot, hindi totoo. True lalo, totoo. Okay. True or false? Unang tanong, Prof. Guido. Mahimbing ba ang tulog mo kahit maraming bumabati ko sa inyo? Yan. True lalo. Yan. Yan. Binabangungot ka ba kapag nakikinig ka sa pahayag ng mga bastos na abogado? Binabangungot. Wala sila. Ganun lang. Charot. Okay. Makinis ang mukha
pero barubal magsalita. O magaspang ang mukha pero may respeto sa kapwa. Ay, magaspang na mukha. Parang nilampasan si Alan. Nilampasan ako. Kapag nangiti ka ba, ibig sabihin natutuwa ka palagi? Yan. Nakangiti, hindi, minsan nangaasar. Sarcasm. Bro, ito Yusek, kaya mo bang manahimik kahit alam mo may mali na sinasabi? Parang hindi ko kaya. So, ang sagot ay? Charot. Charot. Okay, ako. Taken na ba ang puso mo? True lalo. Yusek Claire, charot or true lalo, kaya mo bang patawarin Yan. si Digong? Yan. Hindi naman siya sa akin nagkasala. True lalo. Si Sek naman. Kaya mo ba mahalin si Vice President Sara? Charot. Thank you. Mahirap talaga sa akin. Yun ang tanong mo eh. Mahirap ituwid kung mali o ano naman. Ituwid mo, diba? Talagang latak na tayo talaga dito. Pinagpawisan ako doon. Pinagpawisan ako. So, yung sa lahat ng mga binabanggit mo, on air, di ba? On air. Pero yung sa off-air, kunyari, no, pag nasa sarili ka lang yung tahanan, ano yung nakikita mong, sa mga kaibigan lang, ano nakikita mong dama nila sa gobyerno natin at sa hinaharap nito? Siyempre, pagkaibigan ko, naniniwala sila sa sinasabi ko. Naniniwala sila kung ano yung kinukwento ko, nagiging trabaho ng Pangulo. Yung mga dati na hindi nila alam kung gaano kasipag yung Pangulo, siyempre blinded sila eh. O, kumbaga, bulag sila kung ano yung totoo. Pero pag sinabi ko na ito talaga, mas nabibilib sila kung ano nangyayari sa gobyerno. So, pero siyempre yung mga bulag na sa katotohanan, mahirap na yung iba, ipapanuwela. Huwag kang follow ako. At paano nabago yung buhay mo ngayong naging spokes ka, yung sa dati? Anong naging iba? Wow. Siguro maraming nagpapapicture. Celebrity na celebrity. Para kagabi, sa party ni Jay Tariela, pinagkaguluhan si... Ay, pero ito totoo Kasi minsan pag pinupuri or binabati ako, nagpapapicture, natutuwa ako sa kanila kasi parang na-appreciate nila ako, pero nasashy ako. Mas nasashy ako na parang, uy, talaga ba to? Parang nahihiya ako sa sarili. Pero pag binabati ka, do you get it na parang, is it because na lagi ka nakikita, or is it a manifestation din na may tama kang ginagawa? Tingin ko, oo. Alam mo kung bakit? Hindi naman sila lalapit sa'yo kung alam nilang mali ka eh. Actually. So pag lumalapit sila, yan. Hello? Hindi nga. Seryoso? 10K viewers! Tindi na yung Claire talaga nagdadala eh. Grabe. Baka lahat sila gusto magpa-picture. Pero Yusek, may naka-meet ka na rin ba na yung bumabati ko sa'yo, yung parang... Wala pa. So wala. Siguro baka nahihiya sila. Nahiya sila lumapit sa'yo or natatakot? Natatakot. Ewan ko. Sabi ni Christian kanina para daw pag nagbe-briefing ako, parang lahat daw ng taga-media parang hindi naman, mabait naman tayo. Ano sa akin, sa Centris Market, may lumapit sa akin. Sabi sa akin ng baba, I don't like you. May ganun. Ang sagot ko naman sa kanya, you're not alone. Galing. Ang ganda. You're not objective. You're biased. Sabi ko sa kanya, that's true. Sabi na gano'n, ay matanda. Nag-DDS. Kaya ang hirap. Parang nagkamali na. Ang hirap batikusin itong programa to. Kasi alam mo bakit kami, inaasar namin sarili namin. Mas maganda pa kaya asaran namin sa sarili namin kesa sa mga nakaasar. Parang yung dating Comelec Commissioner, di ba sabi, ang pangit-pangit ng Yamas. Kahit bakla, walang papatid. Sabi sa akin, Sabi mo, totoo yun. Lalo na ako ang nagsabi, napakaganda. Lalo na galit. Ay, teka lang. Kung mabatikos ka, anong relos mo? Anong relos mo? papakita. Siyempre. Ano? Di yan Rolex, ha? Ano? Di yan Rolex. AP lang. Ayaw itaas eh. Hindi ka pa rin respetuhin kasi hindi Rolex. Pero ikaw, ma'am, how do you handle
ito mga nababash, Okay. kung si Yusek nakita natin ganyan eh. Ikaw pa paano? Hindi ko talaga sila pinapansin. Yun lang talaga. Katulad niyan, di ba sabi ko sa inyo, nung pinost yung sa PCO na memorandum, may mga nakita kaming comments. Sabi ng isang taga-PCO, isang USEC, sabi niya, Nega, sabi ko, wag mo nang pansinin yan, trabaho nila yan. Sabi ko, ang importante dyan, we are compliant doon sa sinabi ng Pangulo. So, huwag mo nang pansinin yan, yan talaga, binabayaran sila for that. Yun ang mindset eh. No? Yun. Pero sa labas, pag lumalabas ka, are you a private person o meron ka ring... Hindi ako masyadong malabas eh. Hindi talaga. Hindi ako malabas. Lalo ngayon, austerity, di ba? Kailangan magtipid. Kailangan magtipid ng energy. Pero nagbibisikleta ka. Ngayon, hindi na ako lalabas. Yun, naisip ko tuloy, baka naman ginamit niya yung brains niya. No bike, no carpooling, huwag ka na lumabas ng bahay. Nung una ko narinig, kala ko joke eh. Seryoso pala eh. Kaya ayoko nagsasalita doon. Natitrigger tong dalawa. Medyo, they're feeding off each other's energy. Correct. Diba? Oo. Hindi, saka isa pa pala. Sabi nila, bakit? Sabi niya, bakit na parang nagbo-blooming? Kasi kung humaba na yung hair ko, at saka yung pambabash nila, vitamin E ko yun. Yun. Energy. Energy pala. Vitamin energy. Akala ko Echos eh. Si Pangulong BBM, medyo marami nagsabi na very styled yung outfit niya. Dapper. Very dapper daw. Nakatap pa. Dapper. Very dapper O, daw. dinilahin na nila. Yeah. Umakyat nga doon sa Camias Mountain. The famous Kaya mo Camias yun? Mountain. Kaya. Oo, kahit si Vince Dizon, dati ko Yusek. Di pwedeng pagawa sa akin yun. Talaga may umak pa rin eh, no? Si Vince Dizon, dati kong Yusek. Talaga may umak pa rin eh. Sek Vince. Magandang hapon sa'yo, Sek Vince. Diyos ko, day. Parang may dumaan na anghel ulit. Diba? Hindi na natin alam ang Hindi si gagawin. Sasot yung dumaan. Dahil ito si Topacio, nag-double down. Yan. Kasi nung si Manyaki sa Congressman Imagination, Yan. dinapastangan in public si Ann Curtis. Aba, tinulungan, sinuportahan pa si Ann, di ba? Si Suntay. No? Mas Eh, matindi. Mas matindi, di ba? Hindi ko na nga mabanggit dito, nakakahiya. Very uncomfortable Aba, moment. tinipensahan naman siya ni Sasot kahapon. No, na binanatan yung biktima. Binanatan si Jasmine. Sinanatan na talagang walang kaalam-alam, walang Ba't kayo ginagawa. nagsusuot ng sexy? Di ba nag-iimbita kayo ng pagnanasa ng mga Ako, lalaki? Don't get me Ganun ang started. sabi, di ba? Pero ang sinasabi ko lang, itong mga walang hiyang ito, itong mga manyakis na ito, itong misogynist na ito, ay isang kabal eh, isang grupo. Kapal talaga. Yung mass murderer na nasa ICC ngayon, Ganun din. yung mga kasama niya na mga susunod sa kanya, yung kanyang anak na nag-threaten, nagnakaw, no? Kung ano mga ginawa. Sa bar? Sa bar? Oo. Sa bar? Tapos itong mga iba pa niyang mga kalyado, Oo. 'di ba? Ng mga chinadors. Yan. Tapos itong mga manyakis, hindi niyo ba napapansin isang grupo lang 'yan? Diba, isang grupo, lahat isa lang. pare-pareho sila sa isang Isang kabal. tropak lang sila. Oo. Tapos, nagnanasa pa sila na makabalik sa gobyerno sa 98. 28. At 28. Pwede. Time machine na kailangan dito. Abang na tayo doon. Sa 28, di ba? Di ba? Anong klase naman tayong bansa, di ba? Kung ibabalik natin yung mga ugok na yan. At saka di ba? kung iniidolo yan ng isang tao, anong ibig sabihin diba, sa mga sumasamba dito sa mga... Ano? ano ngayon? Pinalig yung tayo. Pinalig yung Tawag sa mga gano'n. Ano? Alam ko. Diba sabi mo, mga... Ugok, walang hiya. Yung tawag dyan, mas bastos. Pag sinasabi natin mga viewers, wala tayong pinag-usapan kundi pa mabati. Kasi anong tingin mo naman sa future ng Pilipinas? Ano bang ideal for you which will happen? Siguro yung sinasabing 2028. Ano bang ideal sa atin na dapat nating bigyan naman ng pansin sa kinabukasan? Hindi, unang-una, syempre, if we're talking about 2028, dapat pumili tayo ng leader na maayos. Leader na gagamit talaga ng magandang pagdedesisyon, gagamit ng utak, gagamit ang puso, at may pagmamahal sa sarili mong bansa. Kasi pag hindi mo dun sinimulan, talaga mabebenta tayo. Dire-diretso. So, sa akin lang, sana pumili tayo sa susunod na eleksyon ng leader na
magmamahal sa sarili nating bansa. Kasi pag nagmahal ka sa sarili bansa, I mean, lahat gagawin para sa taong bayan. Yes. Yun lang yun eh. Yun yung pinaka-keyword dun eh. Magmahal sa sarili niyang bansa. Saka On a hindi... personal note, Yusek, after nitong term mo as a spokesperson, alter ego, Yan. ano ba nakikita mong gagawin mo? Yan. Nako. The answer is clear. Ipapano ko sa'yo. Ipapano ko sa'yo. Yan yung sabi ni Miss Reg. Mukhang yun din ang kinabukasan ko. Huwag kayong ganyan. Padala nila lang kami ng postcard. Pero syempre dapat, ang sa atin lang, ang sa nakikita ko sa lahat, kung meron kang dapat na tignan sa kinabukasan, dapat may panata ka din, di ba? Yung panata mo, anong panata mo? Katotohanan ba? Yes, ang panata ko, mananatili tayo na boses ng katotohanan. Yan. And on that note, Oo, on that note, meron kaming board, dahil meron kaming panata. Board styling. Kung meron ka dyan, Yuse Claire, habang kami ay nagbabanteran dito, si Yuse Claire Castro po ay pumipirma sa panata ng katotohanan. Ay, may tawag, may tawag. Ano yun? Meron. Oo nga eh, sabi ko nga rin eh. With love. Ayan. Anong panata mo, Yuse Claire? Maging boses Yan. ng katotohanan. always. Starts with Bilang truth. boses ng katotohanan, Yusek Claire, Ano? anticlimactic ito. Kailan ba mahuhuli yung big fish? Ipapano ko sa'yo ulit. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa kami sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang angulo. Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Mula sa iba't bakay. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Yan. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lang sa 4 Alas! Huwag kayong kakalas next Saturday. Akin yung bulaklak para kasi nagbigay ka ng bulaklak sa amin. May bulaklak din kami sa'yo. At may nahulog pang mga tsokolate. Pink na pink ka. Next week po, abangan nyo ang 4 Alas, 1:30 hanggang 3 o'clock na hapon. Panoorin nyo, team replace na ang aming panata sa katotohanan, ang 4 Alas! On PRTV. Yan. Cuatro alas. Walang kakala. Walang kakala. Magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isang puso. Hindi atras. Hindi atras. Talaga inisyo. Si Raymond pa gusto mo sisihin ah. Si Doris, si Raymond ang sinisisi. Sabi niya, sabihin mo kay Raymond, masyado na ako Ngayon kasi nakita mo ba? Tignan mo yung gilid mo. May orange siya doon. Sex was bad, mine was bad. Orange! Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.